Van, mabuti at nakauwi ka na. Ipinagluto kita. Haba, napakasipag naman talaga ng babaeng pinakamamahal ko. Pagpupuri ni Van sa kanyang kasintahan. Kahit pagod si Gian sa kanyang trabaho, bilang sexy dancer sa gabi at tindera sa palengke sa umaga, ay sinisigurado nitong nakauwi na siya sa bahay para pagsilbihan ang kanyang kasintahan na si Van na abala sa pagnenegosyo. Pangarap kasi ni Van na maging isang successful businessman. Salamat sa perang ibinibigay sa kanya ni Gian ay nasimulan na niya ang pangarap na yon. Alam mo, kapag naging successful na ang aking negosyo, pakakasalan kita, Gian. Masayang sigaw nga ni Van habang abala sa pagkain. Ganun ba, Van? Naku, hindi ako makapaghintay na matawag na misis mo. Huwag ka mag-alala, malapit na. Konting tiis na lang. Once na maging successful na ako at napakasalan kita, hindi mo na kailangan magtrabaho. Kahit buong araw ka na lang nakahilata sa kama. Proud na pagpapangako ni Van kay Gian. Sa totoo lang, ang ilang taon ang pinapangako ni Van kay Gian ang mga iyon. Ngunit para sa kanya ay walang progress na nangyayari sa kanyang negosyo. Pero dahil sa pagmamahal niya kay Van, ay nagpursigi ito at hindi nawalan ng pag-asa. Dahil buo ang kanyang tiwala sa nobyo. Alam din ni Gian, natuto pa rin ni Van lahat ng kanyang mga pangako kay Gian. Matapos magluto ni Gian ng pang-umagahan ni Van, ay nagpalit na ito para pumasok sa kanyang trabaho bilang sexy dancer. Malaki ang kita nito, kaya naman kahit labas sa kanyang loob, ay nagpupursigi siya bilang sexy dancer. Paglabas naman ni Gian sa bar bilang sexy dancer sa umaga, ay papasok na ito sa palengke para magtinda naman hanggang sa dumating na ang oras ng pag-uwi ni Van, ay agad itong uuwi para ipagluto na naman si Van. Naging ganun pa ang setup ni Gian hanggang sa isang gabi ay umuwi si Van na masayang masaya. Ibinalita nito na may naging kontrata siya sa umaga na magsisilbing unang tapak ng negosyo ni Van sa pag-angat. Natuwa naman si Gian. Agad nitong tinanong ang kasintahan kung maari na ba itong umalis or bawasan ang kanyang trabaho, ngunit hindi pa rin pumayag si Van. Siguraduhin muna nating successful at walang magiging problema ang lahat bago ka umalis. Konting tiis na lang. Alam mo namang mahal kita, di ba? Kaya natin to. Malambing na sabi nga ni Van kay Gian. Pakiramdam ni Gian sa nagdaang mga araw ay pagod na pagod iyon. Balak na sana niyang sabihan ang kanyang kinakasama na si Van na ayaw niya na gusto niya na muna magpahinga kahit ilang buwan lamang, ngunit agad na nawala ang kanyang pagod nang sa pag-uwi ni Van ay sinabi niyang ikakasal na sila ni Gian. Tama ba ang narinig ko? Oo, magpapakasal na tayo. Ang totoo niyan ay mga kinikita ko sa maliit na negosyo ko ay inipon ko para sa kasal natin ngayon na may malaki akong kita at may kontrata pa akong paparating. Maliban sa last na kontrata, tiyak na magiging successful na tayo. Ang negosyo ko. Masayang balita nga ni Van na nagpaluha nga kay Gian sa sobrang saya. Nang sinabi ni Gian kay Van na aalis na ito sa trabaho ay hindi pa rin ito pinayagan na umalis, ngunit pumayag na bawasan niya ang kanyang trabaho. Dahil mas malaki ang kinikita ni Gian sa pagiging sexy dancer, ay umalis ito bilang tindera sa palengke. Hindi naman na nagreklamo si Gian dahil kahit papaano ay nabawasan ang kanyang trabaho. Sa mga sumunod na araw ay kahit puyat si Gian sa kanyang pagsasayaw, buong gabi ay masaya pa rin ito dahil matapos niya sa trabaho ay makakatulog na siya kaagad. At bago naman siya pumasok sa trabaho sa gabi ay inaasikaso niya ang kasal nilang dalawa ni Van. Hindi naman nagtagal ay dumating na rin ang pinakaiintay na ni Gian, ang kasal nilang dalawa ni Van. Kabado itong nakatingin sa salamin, hindi nito alam ang kanyang nararamdaman ngunit ito ay kinakabahan ng sobra. Parang may iba itong kutob na parang merong mangyayaring mali sa araw ng kanyang kasal. Ano ka ba, Gian? Ito na nga yung inaantay mo nilang taon eh.
Kaya cheer up! Pilit na pinapasaya ni Gian ang kanyang sarili. Huminga ng malalim si Gian at muling tinignan ang sarili sa salamin bago ngumiti ng napakalawak. Ngunit sa mga oras na iyon ay may nagpunta sa kanyang kwarto at binalita na hindi mahanap si Van kahit magsisimula na ang kanyang kasal. Sinubukan naman tawagan ni Gian si Van, ngunit nagriring lang ito. Kaya naman napagdesisyonan ni Gian na lumabas sa kanyang room at siya na mismo ang mag-ikot sa reception para hanapin si Van. Sa kalagitnaan ng paghahanap ni Gian kay Van ay may narinig itong umuungol na babae. Tuwang-tuwa pa ito dahil sa sarap na kanyang nararamdaman. Nandiri naman si Gian dahil bakit hindi man lang ginawang isara ang pintuan. Maglalakad na sana si Gian paalis sa kwarto kung saan may naririnig itong ungol ng babae nang biglang inungol ng babae ang pangalan ni Van. Nanigas ang buong katawan ni Gian. Pilit nitong sinasabi sa kanyang sarili na baka kapangalan lang ng kanyang mapapangasawa ang inungol ng babae, ngunit biglang tumawa ang kasama ng babae. Hindi pwedeng magkamali si Gian dahil alam na alam niya ang tawa na yun. Dahan-dahang binuksan ni Gian ang pintuan at laking gulat nito nang nakitang si Van ang katalik ng babae. Hanggang kailan ko ba kailangan magtiis ng ganito, Van? Sad nga na tanong ng babae kay Van. Konting tiis na lang, baka kasalan ko lang talaga siya saglit. Dahil kahit papaano ay may malaking pera akong pwedeng mahit-hit na pwede niyang bigay sa akin. Ayaw mo nun, may nagagastos ako sa iyo habang nag-i-invest ako sa iba pang mga klaseng negosyo gamit ang kita ng kumpanya ko. Seryosong sabi naman ni Van. So pakakasalan mo lang siya para hindi siya magreklamo? Natatawang tanong pa nga ng babae. Basta ang isipin mo ikaw ang babaeng mahal ko at hindi siya. Kung ako ay umangat na nga ng umangat, sa tingin mo ba bagay sa akin ang babaeng sexy dancer sa isang bar? Mayabang na tumatawang pagtanong ni Van. Hindi naman napigilan ni Gian ang kanyang sarili matapos ng lahat ng kanyang narinig. Sinugod nito sila Van at ang kanyang kasamang babae. Galit na galit si Gian na pinagsasampal si Van at pati ang babae hanggang sa natumba ang babae at nasugat ang kanyang muka. Nang nakita ni Van ang nagdurugong muka ng kasama niyang babae ay ito na rin ang kumulo ang dugo sa galit. Pinagsalitaan niya ng masasakit na salita si Gian. Sa mga oras na yon ay hindi makilala ni Gian kung sino ang lalaking asa kanyang harapan. Hindi ito makapaniwala na si Van na kanyang pinagsilbihan at minahal ng ilang taon. Paano mo nagawa sa akin to, Van? Ilang taon akong naghirap, nagtiwala sa'yo. Gabi-gabi akong kinakain ng pride ko at tinatapon ng dignidad ko para lamang maibigay ang iyong kailangan, pero sa huli, ito ang ibibigay mo sa akin? Tutal, nahuli mo naman na ako. Ayoko nang magpanggap pa, nakakapagod, bahala ka na sa kasal. Tutal, pera mo naman ang mga naibayad dito eh. Masungit na sabi ni Van at agad na itinayo ang babaeng kasama at umalis sa reception. Dahil sa sakit na kanyang nararamdaman, ay hindi na nakayanan ni Gian at nagwala ito sa kwarto. Umiiyak at balisa itong naglalakad paalis ng reception nang biglang nakuha ng isang gulo ang kanyang atensyon. Nakita niya na sa kabilang reception ay pinagguguluhan rin ng mga tao ang nangyayari. Curious na lumapit si Gian at sinilip sa may labas ang pangyayari. Nagwawala ang bride sa harap ng groom at sinasabing hindi niya kayang magpakasal sa isang baldado. Nakaramdam naman ng awa si Gian sa lalaking naka-wheelchair, ngunit naantig ng lalaki ang buong atensyon ni Gian dahil sa kabila ng pagtakbo paalis ng kanyang bride ay wala itong emosyong pinapakita. Naglakad papalapit si Gian sa groom, hindi nito pinansin ang mga bulungan sa paligid at patuloy itong naglakad. Nagtatakang tiningnan naman ito ng baldadong groom kahit sira ang makeup ni Gian. Dahil sa kanyang pag-iiyak ay makikita pa rin ang kanyang kagandahan. Paglapit ni Gian sa groom ay nginitian niya ito ng malungkot.
Tinakbuhan ka ng bride mo. Ako naman sumama sa iba ang groom ko. Bakit hindi na lang kaya tayong dalawang ikasal? Sigurado ka ba talagang gusto mong magpakasal sa isang katulad ko? Tanong ni Noah. Oo, sigurado ako dahil ano pa bang mas pangit sa mangyayari sa akin? Tsaka pakiramdam ko may magandang mangyayari kung ikaw ang pakakasalan ko. Napangisi naman si Noah. Iniabot nito ang kanyang kamay at masaya naman itong tinanggap ni Gian. Hinarap ng dalawa ang pare na naguguluhan sa nangyayari. Ikasal mo na kami, Father. Siya ang aking bride. Matapang na saad nga ni Noah. Kahit naguguluhan si Father sa nangyari, ay itinuloy pa rin nito ang kasal. Nang sinabi na ng Father na halikan ni Noah ang kanyang bride, ay naiilang na napatingin si Gian kay Noah. Dahil naka-wheelchair si Noah, ay si Gian ang inaantay na humalik, pero hindi nito magawang humalik kay Noah. Ngayon na patapos na ang kasal, saka ka pa magdadalawang isip? Tanong nga ni Noah. Hindi ako nagdadalawang isip. Naiilang lang talaga ako kasi hindi pa tayo magkakilala. Sad naman ni Gian. Yun lang ba ang problema? Ako si Noah. Pwede mo rin akong tawaging G. Sad naman ni Gian. Ngayon pwede naman nating ituloy ang kasal? Tapusin na natin to. Huminga ng malalim si Gian at nginitian ng malawak si Noah. Parang nag-slow motion ang lahat sa mga mata ni Noah noong ngumiti si Gian sa kanya. Hindi na nga nito namalayan na nakalapit na pala sa kanya si Gian at hinalikan nito. Nagkusa namang gumalaw ang katawan ni Noah at hinila ang batok ni Gian para mas lalong mapalapit sa kanya. Laking gulat na lang ni Gian na pinailalim ni Noah ang kanilang halikan. Ang mga bisitang nagbubulungan ay napasigaw sa hindi inaasang pangyayari na kanilang pinapanood. Matapos ang kasal ay pinabili ni Noah ang kanyang kanang kamay na si Bert para bilhan ng damit si Gian. Nagtataka man si Gian ngunit sumunod na lang ito. Habang nasa kotse ang dalawang bagong kasal ay sinabi ni Noah na pupunta sila sa bahay ni Gian para kunin ang mga gamit na personal ni Gian. Kahit wag ka nang kumuha pa ng damit mo, mga personal mo lang na gamit at ang mga bagay na importante ang kunin mo. Pero anong gagamitin ko? Tsaka saan ba tayo pupunta? Mag-honeymoon ba tayo? Saka na ang honeymoon kapag nakakalakad na ako. Huwag kang maglala. Kapag ako nakalakad, sisiguraduhin kong mag-honeymoon tayo at ikaw naman ang hindi makakalakad. Nakangising kinindatan ni Noah si Gian. Nanlaki ang mga mata ni Gian at nagulat sa mga sinabi ni Noah. Tanging nagawa na lang ni Gian ay iiwas ang kanyang muka para hindi makita ni Noah ang namumula niyang muka. Pagka-uwi ni Gian para kunin ang kanyang gamit ay laking gulat nito dahil nandoon din si Van at nag-iimpake ng kanyang gamit. Ang kapal naman ng pagmumukha mong tumapak sa pamamahay ko. Andito lang ako para kunin ang mga natira kong gamit. Congrats nga pala, nabalitaan ko kinasal ka na sa isang baldado. Natatawang sabi pa nga ni Van at halatang nang iinsulto nga. Nakaramdam naman ng inis si Gian kay Van. Mas nagalit pa ito sa ginawang panluloko sa kanya ni Van. Hindi nito maintindihan ang kanyang nararamdaman, ngunit ang tanging alam lang ni Gian ay nagagalit ito dahil nainsulto ang kanyang asawa. Kahit hindi pa nito lubos na kilala ang kanyang pinakasalan, ay ramdam nito na hindi siya katulad ni Van na walang kwentang tao. Tumawa ka lang ng tumawa kung gusto mo, pero ito lang ang sasabihin ko sa'yo. Lahat ng panloloko mo at sakit na binigay sa akin ay babalik rin sa'yo. Saad nga ni Gian. Nagkibit-balikat na lang si Van at naglakad papaalis. Nagtaka pa nga ito kung bakit may mamahaling kotse sa labas ng kanilang bahay ngunit hindi niya na ito pinagtuunan ng pansin. Alam naman ni Van na imposibleng konektado ang yayamanin na kotse sa dati niyang nobya na si Gian. Hindi naman na pinansin ni Gian si Van at kinuha na ang mga importanteng bagay sa kanya at agad na pumasok sa kotse ng kanyang napangasawa. Yun ba yung dapat na asawahin mo? Tanong nga ni Noah. Oo, ang pangit no?
Natatawang sad naman ni Gian. Natawa na nga lamang si Noah sa panlalait ni Gian habang si Gian naman ay kunot noong tinignan si Noah. May nakakatuwa ba? Wala. Kung laitin mo kasi yung tao parang hindi mo minahal at iniyakan. Naalala ko pa yung itsura mo habang naglalakad papunta sa akin sa altar kanina, Gian. Sad nga ni Noah. Pwede ba? Huwag na nating pag-usapan ng mga bagay na tapos nang mangyari. May picture ka ata wait hanapin ko. Inagaw naman kaagad ni Gian ang cellphone ni Noah. Natatawa na lang itong hinayaan ni Noah. Ibabalik na sana ni Gian ang cellphone na kanyang inagaw nang biglang pinigilan ito ni Noah at binigay ang box ng cellphone na kanyang hawak-hawak. Ano to? Tanong nga ni Gian. Napansin ko na basag-basag na ang cellphone mo, ito ang unang regalo ko bilang asawa mo. Hindi naman na kailangan, Noah. Nakakahiya naman. Wala kang dapat ikahiya. Baka nakakalimutan mo ang asawa mo na ako. Pero, tsaka baka kasi magloko na yung cellphone mo, paano mo ko tatawagan kung na-miss mo ko, di ba? Napanguso naman si Gian sa pagbibiro ni Noah, pero sa kaloob-looban nito ay masaya siya. Hindi man niya tunay na nobyo si Noah, ngunit masaya ito dahil sa bago niyang relasyon ay nakatanggap siya ng regalo. Ito ang kauna-unahang nararamdaman ni Gian, ang pakiramdam ng maregaluhan. Napaawang na lang din ang bibig ni Gian nang nakita ang bahay kung saan sila titira ni Noah. Sumalubong naman sa kanila si Bert na namumukaan ni Gian na kasama ni Noah. Madam sir, ito na po ang marriage certificate nyo. Seryosong sabi ni Bert habang iniabot nga ang certificate. Namilog ang mga mata ni Gian nang nabasa ang buong pangalan ng kanyang asawa. Gulat na gulat ito at hindi makapaniwala na ang kanyang pinakasalan ay ang pinakamayamang lalaki sa buong bansa. Noah Castillo? Tanong ni Gian. Oo, bakit may problema ba Mrs. Castillo? Ha? Saad ni Gian. Malakas na natawa si Noah sa naging reaksyon ni Gian. Sa totoo lang ay inakala ni Noah na kilala na siya ni Gian. Kaya pinili nitong magpakasal sa kanya kahit na baldado ito. Mas lalong nahulog ang loob ni Noah kay Gian. Dahil lamang doon, ibig sabihin kasi ay pinakasalan siya. Hindi dahil mayaman siya, dahil kahit baldado siya, ay bukas pa rin ang puso ni Gian na tanggapin si Noah bilang kanyang asawa. Bigla naman ako nahiya. Hindi ako nababagay rito. Saad ni Gian. Napakunot noon naman si Noah. Sino naman magrereklamo? Ipapaalala ko lang ulit sa'yo ah. Asawa kita, asawa mo ko kaya kung ano ang akin ay sa'yo. Napabuntong hininga na lang si Gian at ibinalik kay Bert ang marriage certificate. Tinulak naman ni Gian ang wheelchair ni Noah at napag-isipang libutin ang mansyon kung saan siya titira simula sa araw na yon. Dahil kinailangan magpunta ni Noah sa isang lugar ay naiwan naman si Gian sa mansyon kasama si Bert. Pinakita rin ni Bert ang kwarto kung saan siya matutulog kasama si Noah. Iniisip pa lang ni Gian na magtatabi sila ni Noah ay agad na namumula ang kanyang mga muka. Ipinagluto naman ni Gian si Noah nang nakauwi ito. Ilang beses siya pinigilan ng mga katulong, ngunit dahil wala siya magawa, ay pinilit niya na siya na ang magluto. Sa susunod hindi mo na kailangan magluto, kaya nga tayo may mga kasambahay mag-relax ka na lang. Masuyong sad pa ni Noah. Noah, hindi ako sanay na walang ginagawa sa loob ng bahay Tsaka, nakita ko ang mga gamit na ipinamili mo para sa akin kaya kahit papaano, gusto kong bumawi sa'yo. O di kaya magpasalamat kahit sa ganitong pagsisilbi ko sa'yo. Hindi naman kita katulong kaya wag mo na akong pagsilbihan. Sad pa nga ni Noah. Ikaw nang nagsabi asawa mo ko. Mag-asawa tayo kaya natural lang na pagsilbihan kita. Agad na iniwas ni Noah ang kanyang muka para hindi mapansin ni Gian ang kanyang kinikilig na reaksyon. Pilit na napaubo si Noah para pakalmahin ang kanyang sarili nang biglang kinalabit ni Gian ang kanyang braso. Ano pang hinihintay mo? Kain na tayo, masarap itong luto ko, tiyak na magugustuhan mo.
Wala ka namang allergies o ano, di ba? Wala naman kaya hindi mo na kailangan mag-alala. Sagot naman ni Noah. Napangiti ng malawak si Gian. Excited itong makita ni Gian ang magiging reaksyon ni Noah sa kanyang nilutong ulam. Agad na pinaghain ni Gian ng pagkain si Noah. Noong una ay nagdadalawang isip itong si Noah na tikman ang kanyang luto, ngunit namilog ang kanyang mga mata dahil hindi niya ine-expect na masasarapan siya ng sobra. Dali-daling kumain si Noah, natawa nga itong si Gian dahil parang mauubusan si Noah ng pagkain sa bilis ng kanyang pagsubo. Matapos nilang kumain ay naisipan ni Noah na yayain si Gian na mag-ikot sa kanilang hardin. Habang tinutulak ni Gian ang wheelchair ni Noah, ay namamangha itong pinagmamasdan ang kapaligiran. Napakaganda ng hardin mo. Saad ni Gian. Hardin natin. Ano ang paborito mong bulaklak? Tanong nga ni Noah dito. O sige na nga, hardin natin. Tulips din ang paborito kong bulaklak. Bakit mo nitanong? Wala lang. Saad ni Noah sabay na pangiti. Nagkibit balikat na lang si Gian at nagpatuloy sa pagmasid sa kapaligiran. Noong una ay napakatahimik ng dalawa at ine-enjoy ang preskong hangin nang biglang nagtanong si Noah tungkol sa dati niyang kasintahan. Hindi naman nagdalawang isip si Gian na ikwento ang lahat kay Noah. Hindi nito alam kung bakit pero napakagaan ng loob ni Gian kay Noah na nagawa niyang ilabas ang lahat ng kanyang hinanakit. Baka sa mukha ni Noah ang galit kay Van dahil sa ginawa niyang panluloko kay Gian, ngunit agad niyang inalis ang galit sa kanyang mukha nang nakita ang malungkot ng ngiti ni Gian. Huwag ka mag-alala, hindi kita lulukuhin at pagtatrabahuin ng ganun. Saad nga ni Noah. Asawang-asawa ang dating ah. Natatawa pa nga ng saad ni Gian. Asawa mo naman ako ah. Sabagay. O siya mister ko, pumasok na tayo at lumalamig na. Hindi ko dala ang aking jacket. Umiling-iling na napangiti na lang si Noah. Pagpasok ng dalawa sa kanilang kwarto ay pinanood ng mabuti ni Gian ang mga katulong at nurse na inaasikaso si Noah. Kunot noong tiningnan ni Noah si Gian dahil napapaisip ito kung bakit tutok na tutok si Gian sa ginagawa sa kanya. Nakakabutas na yung paningin mo. Tumatawang saad pa nga ni Noah. Shh, huwag ka maingay. Nagpa-focus ako eh. Naaral ko yung mga ginagawa nila. Sagot naman ni Gian. Bakit hinbag mong sabihin na sa susunod ikaw ang gagawa nito? Oo, kasi ang weird naman ng ganun, di ba? Ako ang asawa mo pero iba ang naninilbihan sa'yo. Natatarantang iniwas muli ni Noah ang kanyang muka para hindi makita ni Gian ang kanyang namumulang muka. Napakabilis ng tibok ng puso ni Noah. Napakiramdam nito ay sasabog ito. Hindi nito maintindihan kung bakit ganun ang kanyang nararamdaman kay Gian. Sa mga sumunod na araw ay walang ginawa si Gian kundi pagsilbihan si Noah. Kapag wala rin itong ginagawa ay siya na rin ang nagluluto ng kanilang kakainin. Masaya naman ang naging buhay ni Gian. Hindi na ito parang alila na katulad sa naramdaman niya kay Van. Lagi ring naglalakad sina Noah at Gian tuwing gabi bago matulog sa garden at parating nagkwekwentuhan. Masaya na sana ang lahat, ngunit unti-unting pinagdududahan ni Noah si Gian dahil sa parating niyang paglabas tuwing gabi. Huwag mong masamain ang tanong ko. Gusto ko lang malaman kung bakit ka nagtatrabaho bilang sexy dancer kahit na akong asawa mo. Tanong nga ni Noah. Ha? Tanong naman ni Gian. Sa tingin mo hindi ko mapapansin ang paggising mo ng gabi? At aalis para lang magtrabaho doon? Anong magagawa ko? Nagpapasalamat ako sa magandang buhay na ibinigay mo sa akin bilang asawa ko. Pero at the end of the day, hindi tayo kanisal dahil sa pagmamahal. Wala akong karapatan na gamitin ng pinaghirapan mo. Umalis ka na sa trabaho mo, Gian. Wala akong pakialam kung anong gawin mo, pero itigil mo na yan. Magsasalita na sana si Gian nang biglang nag-abot ng black card si Noah. Alam niya kung anong klaseng card yun. Isang credit card na walang limit. Bakit mo binibigay sa akin to? Takang tanong nga ni Gian.
Bakit ka nagtatrabaho? Ha? Hindi naman yan ang sagot na gusto ko marinig. Sad naman ni Gian. Bakit ka nagtatrabaho? Para may sarili akong pera. Ahanin mo ang pera. Sad naman ni Noah. Panggastos sa mga bagay na para sa akin, mga gusto ko. Para hindi ako umasa sa iyo. Ayoko namang mag-take advantage. Nagalit naman si Noah kay Gian. Hindi naman sa pinagmamalaki niya, ngunit sinabi niya na mayaman siya at naghihirap siya sa kanyang mga negosyo hindi siya maasahan ng kanyang asawa. Inulit din ni Noah na mag-asawa na sila, hindi man nilang plinano na ikasal sa isa't isa, ngunit sa mata ng Diyos, sila ay ganap na mag-asawa. Hindi naman alam ni Gian kung paano siya magsalita. Simula kasi nang nawala ang kanyang magulang ay sarili lamang niya ang kanyang inasahan. Kahit na nakasama niya si Van sa iisang bahay, ay siya pa rin ang bumuhay sa kanila at tanging kanyang mga trabaho ang kanyang inaasahan. Hindi ko naman alam paano gamitin ito, Noah. Lahat naman ng gamit na binili mo na para sa akin na wala na akong kailangan bilhin pa. Ano pang paggagamitan ko dyan? Sad pa nga ni Gian. Kahit ano pang kailangan mo, lumabas ka, masyal sa mall. Alagaan ang sarili mo. Kapag may nagustuhan ka, bilhin mo. Ipapakausap ko kay Bert, ang boss mo sa bar na yon, na hindi ka papasok. Bukas na bukas din ay sasamahan ka ni Bert na mamasyal o kaya mag-shopping. Gumastos ka para sa sarili mo. Napabuntong hininga na lang si Gian. Sinubukan niya muli kausapin si Noah nang sila ay nakahiga na sa kanilang kama. Ngunit hindi na siya pinakinggan ni Noah. Dahil sa inis ni Gian, ay kinausap niya ang card na binigay ni Noah. Gagastos ako, yun lang pala. Gagastos ako to the point na pagsisisihan mo. Sad ni Gian. Desididong nagpunta si Gian sa mall kasama si Bert. Nakailang shops na ang kanyang inikot, ngunit wala itong naisip na gusto niyang bilhin. Hindi inaasahan ni Gian na gano'n na lang pala kahirap ang gumastos ng pera. Sa tuwing may makikita itong gusto niyang bilhin at tatanungin kay Bert kung meron na siyang ganung gamit na binili ni Noah, ay laging oo ang sagot ni Bert. Nag-ikot ng nag-ikot si Gian, ngunit wala itong mahanap na gusto niyang bilhin hanggang sa napadaan na lang ito sa men's section. May nakita itong isang lero na napakamahal. Sa relong ito ay naalala niya si Noah. Agad naman itong binili ni Gian nang nakumpirma ni Bert na walang kapares ito sa kagamitan ni Noah. Hindi alam ni Gian na hindi pala mahilig sa relo si Noah. Hindi naman na ito binanggit ni Bert dahil sa tuwang nakita sa mukha ni Gian. Masayang umuwi si Gian. Natuwa naman si Noah dahil may nakita itong binili niya, ngunit agad itong nadismaya nang makita ang mga gamit na binili ni Gian. Lahat iyon ay para kay Noah. Masayang binuksan rin ni Gian ang isang relo at malawak na ngiting iniabot ito kay Noah. Naalala kita agad nung nakita ko ang relo, kaya binili ko na. Ayan, ang dami ko ring pinabili kaya wala ka naman ng may rereklamo, diba? Tanong nga ni Gian. Gian, bumili ka na ng gamit na gusto mo, yung para sa'yo. Isipin mo kung ano ba talaga ang gusto mo. Napaisip naman si Gian at naisip ang kanyang pag-aaral sa kolehiyo. Gusto niyang banggitin iyon kay Noah, ngunit natatakot ito dahil sinabi sa kanya ni Van noon na masyado na siyang matanda para sa kolehiyo at hindi niya kakayanin ang magtrabaho at mag-aral. Ngunit sa mga oras na iyon ay hindi na siya nagtratrabaho at pilit na pinapagastos siya ni Noah sa bagay na gusto niya. Huminga ng malalim si Gian para kumuha ng lakas ng loob at seryosong tinignan si Noah. Sige, bukas. Bukas talagang mga gusto ko na ang paggagastosan ko. Napabuntong hininga na lang si Noah. Alam nito ang pinagdaanan ni Gian, kaya gusto niyang ispoil ito, ngunit mukhang mahihirapan siya, kaya naman hindi niya napinilit at tinanong na lang kung kamusta ang kanyang pagpapasyal. Nakakalungkot lang pero nag-enjoy ako pero boring at the same time. Napakunot-noo si Noah. Bakit naman?
Wala akong kasama wala naman akong kaibigan dahil iniwan nila akong lahat matapos kong ipaglaban si Van. Mas pinili ko kasi si Van Ang dami kong sinakripisyo. Sa totoo lang, ikaw na lang ang meron ako. Nahihiya naman akong yayain ka dahil alam kong busy ka. Madamdaming pag-amin nga ni Gian, pero hindi pinahalatang nalulungkot ito. Sa susunod na lang sasama na ako sa'yo. Pero ngayon, wag na muna dahil baka mapahiya ka. Kapag kasama mo ko, nakaramdam naman ng lungkot si Gian. Naisip nito kung ano ba ang mga napagdaanan ni Noah para ganun na lamang ang tingin niya sa kanyang sarili. May ginawa ka bang masama? May ginagawa ka bang kahihiyan? Wala naman pero baldado ako. Naka-wheelchair ako. Sabi ni Noah. Alam mo Noah, hindi nakakahiyang nangyari sa'yo. Nakaka-proud nga Dahil kahit naka-wheelchair ka, patuloy ka pa rin sa paglaban sa buhay. Alam ko rin na minsan kapag lalabas kayo ni Bert, ay nagpupunta kayo sa doktor para magpagamot. Hindi ka sumusuko at patuloy ka na nagpapakatatag. Walang nakakahiya doon Noah. Bilib na bilib nga ako sa iyo Nginitian ng malawak ni Gian si Noah at namilog ang mga mata ni Noah sa mga sinasabi ni Gian. Pakiramdam niya ay may narealize nga itong isang bagay ngunit hindi niya lamang maisip kung ano yun. Parang hinahaplos ang puso ni Noah sa mga sinabi ni Gian at nangilid ang kanyang mga luha. Agad na ginalaw ni Noah ang kanyang wheelchair at tinalikuran si Gian para hindi na nga makita ni Gian ang kanyang mga luhang tuloy-tuloy sa pagbagsak. Sige na, sa susunod na paglabas mo sasama ako, gagawa ko ng time. Promise mo yan Masayang nagpunta si Gian sa kusina. Masayang nakipagkwentuhan ito sa kanilang mga katulong habang nagluluto ito. Lahat ng tao sa mansyon ay masayang kasama si Gian at mataas ang tingin sa kanya dahil sa kanyang kabaitan. Pati itong si Bert na laging seryoso at minsan lang magsalita ay naaliw kay Gian. Sabi nga ng isang katulong ay parang si Gian ang nagsisilbing kulay sa mansyon na dating kulay itim. Kinabukasan ay laking gulat na lang ni Noah nang sinabi sa kanya ni Bert na nag-enroll si Gian. Nang tinanong ni Noah ang kanyang pag-enroll ay masayang kwinento ito ni Gian. Napangiti naman si Noah habang pinapakinggan ang pagkwento ni Gian sa kanyang paaralan na pinuntahan nito kanina. Pinakita rin ni Gian ang mga gamit na kanyang binili para sa kanyang pagpasok. Ayan, bumili na rin ako ng laptop. Sabi ni Bert, mahal daw yan. Wala ka namang reklamo, di ba? Hindi ko naman inaano na bumili ka ng mahal. Gusto ko lang na bumili ka ng mga bagay na gusto mong bilhin para sa sarili mo. Alam ko ang hirap mo noon. At gusto ko lang maramdaman mo na hindi mo na kailangan umasa lamang sa sarili mo dahil meron na akong asawa na dapat mong asahan. Napangiti naman si Gian. Na-touch ito sa sinabi ni Noah. Sa mga sumunod na araw ay naging abala si Gian sa kanyang pagpasok sa eskwela habang si Noah ay nag-start ng magpa-rehabilitation para muling makalakad. Kahit hirap na ito ay naging lakas niya si Gian. Sa mga nagdaan pang mga araw at linggo sa kanilang pagsasama ay hindi na nila maiwasan na mahulog sa isa't isa. Noong una nga ay dinedenay pa ni Gian ang kanyang nararamdaman dahil ang alam niya ay hindi pa siya nakaka-move on kay Van. Ngunit nang nakita niya si Van na may kasamang buntis na babae ay nagulat na lang ito na wala siyang kahit konting emosyon na naramdaman kay Van kahit man lang galit. Kaya mo na rin palang magayos ngayon? Mabuti naman at kaya kang gastosan ng baldado mong asawa. Natatawang panlalait pa nga ni Van. Napangisi na nga lamang si Gian at matapang na hinarap si Van. Sobra. Sa lahat ng bagay na hindi mo kayang gawin, nagagawa niya. Nakangiting sabi pa nga ni Gian. Pinagmalaki naman ni Van ang nararating na event para sa kumpanya nito dahil sa kontrata niyang nakuha. Pinagmalaki rin nito ang tuloy-tuloy na pag-asenso ng kanyang kumpanya at binigyan ng invitation card si Gian para sa salo-salo. Sinabihan rin ni Van na para lang sa mga mayayaman yun, kaya dapat mag-ayos siya ng maayos. Huwag kang mag-alala, makakapasok kayo ng asawa mo, darating din ang pinakamayamang lalaki sa bansa. Siya ang naging daan para sa pag-asenso ko.
Salamat sa mga pera mo, Gian. Pangiinis pa nga nasabi ni Van habang tumatawa bago inakay ang buntis na kasama at umalis. Inilagay na lang ni Gian ang card sa kanyang bag at hindi na pinansin si Van. Wala na rin kasi itong pakialam sa kanya. Nagpunta lang naman si Gian dahil pinilit ulit ito ni Noah na mamasyal at bumili ng kanyang gamit. Sa hindi inaasahan na pangyayari ay nahulog ni Noah ang bag ni Gian sa kanilang kwarto at nakita ang card. Agad namang namukahan iyon ni Noah dahil iyon ang event na kanyang pinaayos para sa celebration ng bagong kasosyo ni Noah. Hindi na lang nito alam na ang lalaking may-ari doon ay ang dating kasintahan ni Gian. Ito rin ang dahilan kung bakit mas lalong nagpupursigi si Noah para makalakad muli. Gusto kasi nitong ipakilala si Gian bilang kanyang asawa at gusto niyang nakakalakad na siya kapag ginawa niya yun. Lumipas pa ang ilang buwan ay unti-unti nang nararamdaman ni Noah ang kanyang mga paa. Salamat sa gamot na inirekomenda ng kanyang doktor at sa araw-araw niyang pagre-rehab. Nang nagawang tumayo ni Noah sa dalawa niyang mga paa ay hindi mapigilan ni Bert ang maiyak. Masaya akong makita kang nakatayo ulit. Paniguradong matutuwa si Madam Gian yan sa balita na to. Naluluhang sabi ni Bert. Kung maaari Bert, wag mo munang sabihin sa kanya to. O kahit na kanino. Gusto kong sorpresahin ng lahat sa event. Masusunod po sir. Masayang sabi nga ni Bert. Binilhan ni Noah ng isang mamahaling gown si Janet Hills. Namangha naman si Jan sa damit, ngunit naguluhan ito dahil bakit siya bibilhan ng ganong klaseng damit kung wala naman silang pupuntahan na okasyon. Anong meron? Parang may event. Oo, para sa event yan. Anong event naman? Hindi mo ba alam? Akala ko alam mo dahil meron kang invitation card. Isa yan sa pinaayos kong event para sa mga kasosyo ko. Ikaw ang nagpa-organize ng event na yun? Takang tanong nga ni Gian. Tumango-tango naman si Noah. Bala kong ipakilala ka bilang asawa ko. Masayang tumango si Noah. Hindi naman makapaniwala si Jan. Naalala ni Jan ang binanggit ni Van sa kanya. Hindi nito inaasahan na ang nagpalago ng kumpanya ni Van ay si Noah. Excited naman si Jan na harapin si Van sa araw na yon dahil gusto nitong makita ang reaksyon niya kapag nalaman niyang ang kanyang inasawa ay ang pinakamayamang lalaki sa buong bansa. Excited man si Jan sa ganung bagay, ngunit nang naisip niyang mga mayayaman at matataas na tao ang kanyang makakaharap bilang asawa ni Noah ay kinabahan ito. Napansin naman ni Noah ang pagkaiba ng mood ni Jan at napatanong kung okay lang ito. Kasi iniisip ko lang, okay lang ba talaga na ipakilala mo ang isang katulad ko? Ayoko mapahiya ka dahil lang sa akin. Sino ba naman ako para tumahi sa tabi mo, di ba? Alam mo ba kung sino ka para tumahi sa tabi ko? Tanong nga ni Noah. Ikaw ang misis ko. Yan ang sino ka. Ikaw si Gian, masipag, mabait, masayahin at higit sa lahat. Ikaw ang misis ko. Laging sinasabi naman ni Noah na asawa siya nito. Pero sa mga oras na yon ay pakiramdam ni Jan ay sinasabi ni Noah na mahal siya nito at siya lang ang babaeng mamahalin niya. Namula naman si Jan, pilit nitong kinakalma ang kanyang pusong parang sasabog na. Nagtatakang tinignan ni Jan si Noah, muling sumenyas si Noah na lumapit si Jan sa kanya. Kaya naman inisip ni Jan na baka may sasabihin sa kanya, kaya inilapit niya ang kanyang tenga sa mukha ni Noah. Marahan na hinawakan naman ni Noah ang mukha ni Gian at iniharap sa kanya ang mukha ni Gian. Hinalikan ni Noah si Gian, namilog ang mga mata ni Gian at parang tumigil ang kanyang oras sa paghalik ni Noah sa kanya. Napakaganda mo. Sa loob at labas. Minsan naiinis nga ako dahil hindi ko magawa ang mga bagay na gusto kong gawin dahil sa kalagayan ko. Mga bagay na gusto mong gawin? Bakit? Ano bang gusto mong gawin sa akin?
Tanong nga ni Gian. Natawa naman ng malakas si Noah at hinila ang kamay ni Gian hanggang sa mapaupo ito sa legs ni Noah. Nagulat naman si Gian at hindi mapigilan ng mamula. Sino ba naman ang hindi mamumula kung nakaupo siya sa legs ni Noah at yakap-yakap pa siya ni Noah habang tumatawa. Pakiramdam nga ni Gian ay nasisilaw siya sa masayang mukha ni Noah. Gusto mo bang malaman kung ano mga gusto kong gawin sa'yo? Ano yun? Gusto kitang buhatin at higa sa kama. Gusto kitang maka-holding hands, ganung mga bagay. Gusto kitang pagsilbihan at higit sa lahat gusto kong gawin ang mga bagay na hindi natin magawa nung ikinasal tayo. May hindi pa ba tayo nagawa nung kasal natin? Meron! Honeymoon. Pili yung saad nga ni Noah. Napatakip ng mukha si Gian gamit ang dalawa niyang mga kamay. Dahil sa pamumula at kahihiyan na nararamdaman, natatawa na lang si Noah sa mga nagiging reaksyon ni Gian sa kanya. Malalim na tinignan ni Noah si Gian habang pinapangako sa kanyang sarili na pasasayahin niya si Gian at ibibigay ang lahat sa kanya. Naging abala sa school si Gian, meron na rin ito naging mga kaibigan sa loob ng eskwela na sa sobrang tuwa ay naging bukang bibig niya na ang kanyang mga kaibigan kay Noah. Feeling nga ni Noah ay kilala na niya ang mga kaibigan ni Gian sa eskwelahan sa palaging pagkwento ni Gian. Alam mo, nahirapan nga ako dun sa isang subject na may math eh. Hirap mag-solve, high school pa lang ako, hindi ko na gusto talaga ang subject na yun. Gusto mo turuan kita? Offer naman ni Noah. Hindi na okay na ako, tinuruan na ako ni Max. Max? Lalaki ba yan? Oo, mabait siya at masayang kausap. Napakunot naman ng noo si Noah. Hindi nito nagustuhan na may nalalapit na lalaki kay Gian. Muling tinawag ni Noah si Gian para lumapit sa kanya. Nang nakalapit naman ito, ay agad niyang hinila ito para mapaupo muli sa kanya at niyakap ito. Nagtaka naman si Gian sa biglang paglambing sa kanya ni Noah. Tinago ni Noah ang kanyang muka sa bewang ni Gian at namula dahil nahihiya sa nararamdaman niyang pagselos. Guwapo? Tanong nga ni Noah. Nanlaki ang mga mata ni Gian nang narealize niyang nagseselos si Noah. Natawa ito ng malakas at pinaunlanan ng mga halik ang pisngi ni Noah dahil nakyutan ito sa kanya. So guwapo nga. Tanong nga ni Noah. Nagseselos ka rin pala, ano? Hindi ako nagseselos, nagtatanong lang ako kung guwapo, curious lang. Sad naman ni Noah, pero kinukulit nga talaga siya ni Gian na nagseselos siya. Nagseselos ka nga. Hindi nga. Asus, nagseselos? Ano naman dapat mong ikaselos? Mag-asawa na tayo at lahat-lahat magseselos ka pa? Tsaka wala naman na atang mas gwapo pa sa'yo, no? Mas gwapo ko sa kanya. Namula naman si Gian. Siya naman itong nakaramdam ng hiya sa biglaan niyang pagpuri kay Noah. Totoo naman ang kanyang sinabi. Sa mga mata niya ay napakagwapo ni Noah. Para sa kanya ay wala nang mas gwagwapo pa sa itsura ni Noah na ubod ng gwapo. Kumain na nga tayo. Kung ano-anong pinagseselosan mo. Wala akong dapat ikaselos? Tanong muli ni Noah. So inaamin mo nga na nagseselos ka. Oo na, nagseselos na ako. Hindi ko gusto na may umaligid na lalaki sa'yo. Lalo na kapag napakagwapo pa. Yung sinasabi mong ganyan na close kayo tapos gwapo. Natawa na nga lamang si Gian. Wala kang dapat ikaselos, okay? Tsaka hindi naman kami close nun eh. Ikaw naman binibiro ka lang tsaka tinetesting. Magiginhawaan na sana ng loob si Noah nang biglang may tumawag kay Gian at nakita niya ang pangalan ng tumatawag. So hindi kayo close pero mayroong number sa isa't isa? Para sa assignment, ano ba Noah? Akong sasagot. Sige, sagutin mo, akala mo ba? Matalino kaya yun? Pagpapaselos pa nga ni Gian. Seryoso ang boses ni Noah na sinagot ang tawag ni Max. Pero sa pagsagot ni Max ay halatang hindi ito nagtaka na si Noah ang sumagot. Tinanong pa nga ni Max kung asan ang kanyang asawa na si Gian dahil may chika daw itong si Max. Chika? Anong chika?
Ano po siya sir, chismis, may chichika lang ako sa asawa mo saglit. Natatawang sabi nga ni Max. Napaawang ang bibig ni Noah nang narealize niyang babae ang puso ni Max. Natawa ng malakas si Jan bago kinuha ang cellphone kay Noah na nagtatakip ng kanyang muka gamit ang dalawa niyang kamay dahil sa sobrang hiya. Hindi naman kasi nito aakalain na magsiselos ito sa isang bakla nang sumulyap si Noah kay Gian na abala sa pakikipag-usap kay Max sa telepono. Ay nakita niyang nilabas ni Gian ang kanyang dila bilang pang-aasar sa kanya. Natawa na lang si Noah sa kakulitan ni Gian at nakangiting umiling-iling. Nagpatuloy ang mga araw nila Noah at Gian. Si Gian na abala sa kanyang eskwela at pagiging asawa kay Noah at si Noah na abala sa pagre-rehab sa kanyang mga paa at sa kanyang kumpanya. Maayos rin na na-organize ang event kung saan na-attend sina Noah at Jan salamat sa tulong ni Bert. Kabado man itong si Jan sa nalalapit na event, ngunit lakas loob niya itong pinaghahandaan. Hindi alam ni Noah ito, ngunit patago itong nag-aaral tungkol sa mga bagay na pwede niyang malaman tungkol sa negosyo para kapag may nakausap ito ay kaya niyang makisabayan. Buti na lang at nang humingi siya ng tulong kay Bert tungkol dito ay tinanggap ito. Ilang linggo ang nakalipas ay tuluyan ng nakakalakad si Noah, ngunit hindi pa rin niya ito pinagsasabi. Natapos na rin ang lahat na kailangan ayusin sa event at inaantay na lang na dumating ang araw para magpunta sila. Hindi naman nagtagal ay dumating na rin ang araw na matagal nilang pinaghahandaan. Salamat sa tulong ng mga katulong nila Gian at Noah ay nakapag-ayos si Jan na masasabi mong siya ang isa sa mga pag-uusapan sa event. Mabilis naman na nakapag-ayos si Noah at inaantay na lang na lumabas ng bahay si Gian. Nang bumukas ang pintuan at nakita ni Noah ang nakaayos na si Jan ay hindi nito napigilan na mapaawang ang kanyang bibig. Parang nag-slow motion ang lahat sa mga paningin ni Noah. Hindi ba bagay at ganyan ka na lang makatingin sa akin? Ang ganda mo. Una pa lang alam ko nang maganda ka pero ngayon sobrang ganda mo. Sus, binobola mo naman ako eh. Umirap nga si Gian. Hindi kita binobola, sinasabi ko lang ang totoo. Nahihiyang napangiti si Gian. Tinulak na nito ang wheelchair ni Noah papalapit sa kanilang sakayan. Agad namang tinulungan ni Bert si Noah papasok sa sasakyan. Paulit-ulit na humihinga ng malalim at napapabuntong hininga si Gian. Hinawakan ni Noah ang kamay ni Gian at nginitian ito ng napakatamis. Don't worry, kasama mo ako. Saad nga ni Noah. Hindi ko pa rin talaga kayang hindi pa kalmahin ang sarili ko. Tignan mo oh, nanginginig ang mga kamay ko. Natawa si Noah. Basta isipin mo kasama mo ko, hindi ko ahayaan na may mangyaring masama at hindi mo magustuhan sa event, okay? Okay, bahala ka na, gagamboy. Basta ako, handa na ako. Pagbibigay assurance naman ni Gian. Gagamboy? Bakit naman gagamboy? Basta, hindi ko kasi trip si Batman kaya gagamboy na lang. Natawa na nga lamang silang dalawa. Malakas na natawa si Noah, pati itong si Bert ay hindi napigilang matawa sa sinabi ni Gian. Pagdating sa event ay sabay na pumasok sina Noah at Gian. Agad itong pinagtitinginan ng mga tao. Ang iba ay nakilala si Noah at binati ito na puno ng respeto. Pinakilala naman ni Noah si Gian bilang asawa nito at mabait na binati rin si Gian. Ang ibang tao naman, lalo na ang mga baguhan sa negosyo, ay pinagtitinginan at pinag-uusapan sina Gian at Noah. Ang akala nila ay nakaawaan lamang sila kaya sila pinapasok. Ang iba naman ay sinasabi na nakapasok lang sila sa pribadong okasyon dahil sa mga koneksyon nila. Meron ding mga taong hindi maiwasan na maliitin si Noah at Gian, lalong-lalo na ang mga taong panay sa lait sa sitwasyon ni Noah. Narinig din ni Gian na sinabi ng iba
Nasayang ang kanyang ganda sa baldado niyang asawa. Dahil magsisimula na, ang okasyon ay tinawag na ni Bert si Noah para paghandaan ang kanyang pagpapakilala. Samantalang si Jan ay kinakausap ang mga kakilala ni Noah. Nabilib nga ang mga ito dahil akala nila ay isang simpleng babae lamang si Gian. Ngunit nagawa nitong makipagsabayan sa mga usapan ng mayayamang kasosyo ni Noah. Wow, talagang nakapasok ka rito ah. Hindi ko akalain na may mga kakilala ka palang mayayaman. Nakilala mo ba sila dahil sa pagiging sexy dancer mo? Nakangisi at mayabang tanong nga ni Van. Laking gulat na lang ni Gian at ibang babae ang kasama ni Van sa araw na iyon. Natawa na lang si Gian Dahil sa kalandian ng kanyang asawa. Sa susunod tayong magkikita Van, hindi na ako magtataka kung dalawang babaeng kasama mo. Sad naman ni Gian sa lalaking nang iwan sa kanya sa altar. Napangiwi naman si Van sa inis. Agad na nagtanong ang kasama niyang babae kung ano ang ibig sabihin ni Gian. Ngunit hindi ito panansin ni Van at tinignan na nga lamang ng masama. Asan ang baldado mong asawa? Sinama mo sana para naman makilala ko. At malay mo, bigyan ko pa ng trabaho kahit baldado pa siya. Natatawang pangiinsulto pa ni Van. Napansin ni Noah ang nag-uusap na sina Van at Jan. Dahil sa nag-alala ito na baka may gawin sa kanya si Van, ay agad itong lumapit. Napangisi naman ng malawak si Van nang nakita si Noah na papalapit sa kanila. Akala ko maayos ka na. May insektong lumalapit eh. Masamang tinignan ni Noah si Van. Tinawag naman ni Noah si Bert at tinanong kung sino si Van at bakit siya nakapasok sa event. Laking gulat na lang ni Noah na isa si Van sa mga nagsisimulang negosyante na naoferan ng kontrata ng kanyang kumpanya. Hindi naman nagustuhan ni Van ang nanliliit na paningin sa kanya ni Noah kaya agad na pinakilala ang kasama niyang babae. Gian, at sa baldado mong asawa, ito ang aking asawa si Leah. Anak siya ng isa sa mga mayayamang tao sa bansa. Alam mo ba na kasosyo rin ng ama ni Leah ang pinakamayaman na si Mr. Castillo? Dahil kay Leah ay na-offeran ng aking kumpanya ng kontrata. Eh ikaw, anong naitulong mo sa akin, Gian? Pagmamayabang pa nga talaga ni Van. Nanlalaki ang mga mata ni Jan nang narinig ang apelyido ni Noah. Gulat itong napatingin sa asawa na pinipilit na pigilan ng kanyang tawa. Napabuntong hininga na lang si Gian at napangiti. Lumapit ito kay Noah at nakangising tinignan si Van. Hindi naman nagustuhan ni Van ang walang interes na reaksyon nila Gian at Noah. Magsasalita pa sana itong si Van nang biglang nagsalita ang host ng event. Ladies and gentlemen, huwag na nating patagalin ito at ipapakilala ko na ang number 1 sa lahat, ang kataas-taasan sa mundo ng pagnenegosyo. Kilala niyo ba kung sino ang tinutukoy ko? Siyempre ang nag-iisang Noah Castillo at ang kanyang asawa na si Mrs. Gian Castillo. Masayang sigaw ng event host. Kunot noong tinignan ni Van sina Gian at Noah at nagkibit balikat na lang si Gian na mas lalo'y kinainis ni Van. Hindi pwede. Paano nangyari na ang pinakamayaman? Na tinitingala ako sa pagnenegosyo ay isang baldado. Hindi totoo yan. Baka kapangalan mo lang kaya mali ang narinig ko. Hindi makapaniwalang sigaw ni Van. Sino ba ang sinasabi mong baldado? Tanong naman ni Noah. Noah, huwag mo nalang pansinin ang sinasabi ni Van. Desperado lang talaga yan kaya ganyan. Sabi naman ni Gian. Tinapik naman ni Noah si Gian. Okay lang. Hayaan mo na ako. Magsasalita pa sana si Gian nang biglang tumayo si Noah. Napasinghap ng malakas si Gian at hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Malawak nang initian ni Noah si Gian. Nagulat sa mga nangyayari. Noah, totoo ba itong nakikita ko? Takang tanong nga ni Gian nang makita nga ito. Napatawa na nga lamang si Noah. Sa tingin mo ba nananaginip ka? Halika na sa stage, tinatawag na tayo ng host, misis ko. Masuyong sad pa ni Noah. Natawa na lang sa sobrang saya si Gian. Masayang ibinigay ni Gian ang kanyang kamay na hinihingi ni Noah. Nakalimutan na nga ni Gian ang mga tao sa paligid. Ang tanging iniisip lang nito ay ang kanyang kasiyahan.
Masaya ito na nakakalakad na si Noah. Pag-akyat nila sa stage ay pinakilala muli ng host sina Gian at Noah. Parang nabuhusan ng malamig na tubig na puno ng ice si Van nang malaman na ang magbibigay ng kontrata sa kanya ay ang baldado na kanyang nilait at ang kanyang dating kasintahan na kanyang niloko. Iniisip na kaagad ni Van ang pagbagsak ng kanyang kumpanya. Nagsisimula pa lang ito sa pag-angat ngunit dahil sa kanyang kayabangan ay agad itong babagsak. Hindi naman napansin ni Gian ang oras. Hindi na lang nito namalayan na napakilala muli ito ng host sa stage. Parang nagkaroon na lang ito ng sariling isip nang nakababa na sila ni Noah sa stage. Masayang tinignan ni Gian si Noah. Wala na itong ibang iniisip kundi ang kakayahan ni Noah na maglakad muli. Noah, anong nangyari? Paano ka nakalakad? Diyos ko, ang saya ko talaga para sa'yo. Pero kailan pa? Paano nangyari? Natawa na lang si Noah sa sunod-sunod na pagtatanong ni Gian. Mula nang sila ay nakababa ng stage. Sa gitna ng kanilang kasiyahan ay lumapit si Van kasama ang kanyang kasamang babae na kanyang pinagmamalaki. Kanina ay napakatapang ng babae ngunit nang malaman kung sino ang kanyang kaharap ay halos hindi na ito makapagsalita. Iniwasan naman ng tingin ni Gian si Van at ang kanyang kasama. Kakausapin niya sana muli si Noah nang biglang nagsalita si Van. Hindi naman maapektuhan ang kontrata namin ni Sir Noah, hindi ba? Gian, kausapin mo ang asawa mo. Huwag mo na sanang sirain pa ang kinabukasan ko. Kahit alam ko na kapag nalaman niyang sexy dancer ka, ay masisira siya. Wala siyang magagawa kundi pagtanggol ka dahil kasal kayo. Kahit yan lang ang gawin mo para sa akin. Desperadang sabi nga ni Van kay Gian. Napapaisip si Gian sa mga oras na iyon. Paano niya kaya natiis si Van ng ilang taon? Habang iniisip ni Gian ang mga panahong ibinigay niya lahat kay Van, pati ang kanyang pagkadalaga, ay naawa si Gian sa kanyang sarili. Hindi ito makapaniwala na minahal niya ang isang lalaking katulad ni Van. Nagmakaawa naman ang nagmakaawa si Van kay Gian, ngunit hindi na ito pinansin ni Gian. Kinausap naman ni Noah ang babaeng kasama ni Van at tinanong kung sino ulit ang kanyang ama na kanyang pinagmamalaki. Hindi naman nakapagsalita ang babae. Nang nakita niyang masama ang tingin ni Noah sa kanya, ay agad itong humingi ng tawad at sinabing hindi alam ng kanyang ama ang mga ginagawa nito pati na rin ang tungkol sa kanila ni Van. Inamin din ng babaeng kasama ni Van na hindi sila kasal ni Van at magkasintahan lamang sila. Sige, patatawarin kita. Umalis ka na lang sa harapan ko. Matapang na saad ni Noah. Dahil sa kakaibang tono ng pananalita ni Noah, ay nakaramdam ng kakaibang takot ang babaeng kasama ni Van at kumaripas sa takbo. Napaawang na lang ng bibig si Van nang bigla siyang iniwan ng babae. Sinubukan naman makipag-ayos ni Van, ngunit hindi na siya pinansin ni Gian. Tinawag naman ni Noah si Bert at sinabing hindi itutuloy ang kontrata nila kay Van. Sinigurado pa nga ni Noah na maririnig iyon ni Van. Napatulala na lang si Van sa mga nangyayari. Hindi naman kasi nito inaakala na sa isang iglap ay mawawala ang pagtaas niya, na konti na lang ay maabot na rin niya. Nang matapos sina Gian at Noah kina Van, ay masayang nag-ikot ang mag-asawa sa mga tao para mga musta at makipagkilala. Nagulat pa nga itong si Noah dahil kayang-kaya makipagpalitan ng salita tungkol sa negosyo. Maraming naaliw kay Gian na kinuha pati ang kanyang cellphone number para makipagkaibigan. Proud na proud nga itong si Noah dahil sa mga kakayahan na pinapakita ni Gian sa mga oras na iyon. Akala nga ng dalawa ay wala na silang problemahin pa at uuwi silang masaya, ngunit hindi pala. Noah, nakakalakad ka na. Masaya ako para sa'yo. Malambing at hindi makapaniwalang sabi naman ni Mia. Kunot noong tinignan naman yon ni Gian, sa isang tingin pa lang nito kay Mia ay may kakaiba na itong kutob na hindi niya mawari-wari.
mas lalo namang lumala ang nararamdaman ni Gian nang nakita ang nakatulalang reaksyon ni Noah. Tinanong naman ni Gian kung sino iyon, ngunit hindi kaagad nakapagsalita si Noah. Ilang minuto ng pag-aantay ni Gian ng sagot, saka nakapagsalita si Noah. Siya si Mia, ang bride kong tinakbuhan ako. Noah, alam mo naman na kailangan ko lang hindi tuloy ang kasal natin. Kailangan ko yung sakripisyo yun. Alam mo naman na mahal kita, di ba? Malungkot na pagpapaliwanag ni Mia. Iniwan mo ko kasi isa akong baldado. Ngayon na nakikita mo ako nakakalakad, sasabihin mong mahal mo ko? Tanong ni Noah. Hindi yan totoo. Kung sino man nagsabi sa'yo niyan, na yan ang rason kung bakit kita tinakbuhan, hindi totoo yan. Pagmamatigas pa rin ni Mia. Wala nang importansya ang mga rason mo, Mia. Kasal na ako sa iba, kaya wala na rin mapupuntahan ang pagrarason na to. And past is past. Masasalita pa sana si Mia nang tinalikuran na siya ni Noah at inakay paalis si Gian. Nang nilingon ni Gian si Mia, ay nakita niyang masama ang tingin nito sa kanya. Dahil sa masamang pagtingin ni Mia sa kanya, ay nakaramdam ng kakaibang kaba si Gian. Nakipag-usap pa si Noah at Gian sa ibang mga negosyante na mayroon sa event. Nang napansin ni Noah na pagod na si Gian at hindi na mapakali, ay naisipan na nilang umuwi. Pagka-uwi ay nagkausap ang dalawa. Pinag-usapan nito ang paggaling ng mga paa ni Noah. Masayang tinanggap naman ni Gian ang balita. Ang importante sa kanya ay magaling na ang kanyang asawa. Kung dati ay hindi naiilang si Gian na katabi sa kama si Noah, ngunit sa mga oras na yon ay hindi niya magawang matulog dahil lamang sa presensya ni Noah sa kanyang tabi. Hindi ka makatulog? Tanong nga ni Noah. Oo hindi ko alam kung bakit. Gusto mo bang mayakap? Anong yakap na sinasabi mo dyan? Hindi marami lang akong iniisip kaya hindi ako makatulog. Katulad ng hindi nga makapagsalita si Gian. Napalunok na lang ng laway si Gian nang hinarap siya ni Noah at nakita ang sumisilip niyang katawan sa kanyang damit pantulog. Nahiya naman si Gian nang nakita niyang napansin ni Noah ang pagtingin ni Gian sa kanyang katawan. Napangisi itong si Noah at nagugustuhan ang mga nangyayari. Anong mga iniisip mo? Pangusisa nga ni Noah. Ha? Wala, matulog na tayo. Natatarantang sigaw ni Gian, sabay hila sa kanyang kumot at nagtago sa ilalim nito. Ramdam na ramdam ni Gian ang pamumula sa kanyang muka. Ilang saglit ay namilog ang mga mata ni Gian nang naramdaman niyang may yumakap sa kanya. Dahan-dahan tinanggal ni Gian ang kumot at sumilip. Nakita niyang nakasiksik si Noah sa kanyang gilid habang nakapatong ang isang braso ni Noah sa tiyan ni Gian. Agad namang nakatulog si Noah dahil sa pagod. Lahat ata ng kanyang naramdaman na pagod sa ilang araw na pagpursigi na ilakad ang kanyang mga paa ay nagsilabasan na at nakatulog ito agad. Napangiti naman si Gian habang pinagmamasdan ang mapayapang pagtulog ni Noah. Lakas loob na niyakap pabalik ni Gian si Noah. Kung kanina ay hindi nito magawang matulog ngayon, ay nakatulog ito kaagad matapos niya yakapin si Noah. Naging masaya naman ang naging samahan nila Gian at Noah, kasama na parati ni Gian si Noah na namamasyal sa kung saan saan. Hinahatid sundo na rin Noah si Gian. Minsan naman ay ilalabas ni Noah si Gian para kumain sa pribadong kainan. Kumalat na rin ang mga iba't ibang litrato nila at pinag-uusapan ng mga tao. Nakain ng selo si Mia. Hindi niya akalain na ang kanyang desisyon na iwan si Noah dahil sa akalang hindi na muli makakalakad si Noah ay isang napakalaking pagkakamali. Ano na naman bang kailangan mo, Mia? Paano ka ba nakakapasok rito sa kumpanya ko? Takang tanong nga ni Noah. Pero panimula nga nito, patawarin mo na ako, Noah. Huwag mo namang sayangin ang ilang taon nating pagsasama dahil lang sa pagkakamali ko. Pagmamakaawa ni Mia kaya hindi nga nito alam ang sasabihin. Kahit tanong sabihin mo, wala na talaga akong pakialam, Mia.
Ikaw ang nagsayang ng ilang taon nating pagsasama. Kasal na ako ngayon at masaya na ako sa aking asawa. Mahal ko na siya. Seryoso ka ba dyan sa desisyon mo? Ipagpapalit mo ako sa isang mababang tao? Ano naman kayang ibuga nun? Sunod-sunod na pagtatanong ni Mia. Nung event, nakayaan niyang makipagsabayan sa mga kasosyo ko kahit ano man ang kanilang pag-uusapan. Anong ginawa mo doon? Nagpaganda lang. Nakaramdam naman ng hiya si Mia at magsasalita pa sana nang tinawag na ni Noah ang kanyang sekretary at pinaalis si Mia. Hindi kayang tanggapin ni Mia ang mga nangyayari. Para sa kanya ay hindi karapat-dapat si Gian na maging asawa ni Noah at siya lang ang karapat-dapat. Dahil sa marami ang nabilib at nagkagusto kay Gian, sa event ay maraming nag-iimbita rito na asawa ng mga kasosyo ni Noah. Masaya naman itong nakikihalubilo sa mga ito dahil sa kabaitan na kanilang pinapakita. Pakiramdam ni Gian ay mas lalong nadagdagan ang kanyang mga kaibigan. Mukhang masaya ang asawa ko ah. Sad nga ni Noah. Natawa na nga lamang si Gian. Niyaya ako ng mga asawa ko ng kasosyo mo. At tiniabot ni Bert ang teleponong sinasabi na hinahanap ko. Saan naman kayo nagpunta? Tinuruan nila akong mag-golf. Pumayag naman ako kasi nabanggit sa akin na lagi ka raw nag-golf noon. Natawa naman si Noah at na-imagine ang itsura ni Gian na nag-golf. Nakaramdam ito ng excitement. Simula noong nakalakad si Noah ay wala na itong naramdaman kundi kasiyahan. Ang napakalaking rason ng kanyang kasiyahan ay ang presensya ng kanyang asawa na si Gian. Iniisip nga ni Noah kung minsan bakit napakaswerte niya at pinakasalan siya ni Gian. Samantalang si Van ay patuloy nang nawala sa kanya. Ang kumpanya niyang pinaghirapan niya, inako ito ni Noah at ipinangalan kay Gian na hindi nito alam. Naisip ni Noah na ibigay ang kumpanya kay Gian dahil siya rin naman ang naggastos rito. Ilang ulit sinubukan ni Van na tawagan at makipag-usap kay Gian, ngunit hindi na ito muli kinausap ni Gian. Si Gian naman ay kasama ang kanyang mga kaibigan sa eskwelahan at nagkayayaan ang mga kaklase ni Gian na mag-Starbucks. Habang nag-order si Gian, ay laking gulat nito nang nakasabay niya sa kabilang counter si Mia na abala rin sa pag-order. Naiilang nanginitian ni Gian si Mia, ngunit tinaasan lang ito ng kilay ni Mia. Hindi tuloy nagawang maging komportable ni Gian dahil habang kaharap ni Gian ang kanyang mga kaklase sa lamisahan ay nakatitig naman sa kanya si Mia sa kabilang lamisahan. Nakahinga na lang nang maluwag si Gian nang nagkayayaan ng umuwi ang kanyang mga kaklase. Dali-daling inayos ni Gian ang kanyang kagamitan at aalis na sana nang bigla itong hinila ni Mia papunta sa kanyang lamisahan at puwersang pinaupo. Ano bang problema mo? Kailangan mo pa talagang kaladkarin ako kung pwede mo naman akong kausapin ng maayos? Tumahimik ka, lowlife. Gusto ko lang sabihin sa iyo na hindi ka nababagay sa tabi ni Noah. Panira ka sa kanyang image. Napaka-low class mo. Sexy dancer? Sunod-sunod na sabi ni Mia. Eh di kaming mag-asawa na ang problema nun. Bakit ka nakikisali? Dahil mahal ko si Noah. At alam kong mahal niya rin ako. Ilang taon kaming magkasintahan, hindi niya lang kami basta-basta. Galit na pagsasalita nga ni Mia. Hindi totoo yan. Ilang ulit niyang sinabi sa akin na wala siyang nararamdaman sa'yo. Panimula naman ni Gian. Tumagal lang kayong magkasintahan dahil inakala niyang mabait ka at maayos kang babae pero hindi pala. Iniwan mo siya kung kailan kailangan ka niya. Matabang na saad ni Gian. At naniwala ka naman? Kilala ko si Noah. Iiwan ka din yan. Paano naman siya tatagal sa isang sexy dancer, hindi ba? Mag-isip ka nga, pwede ba? Hindi siya tatagal sa'yo. Hindi ka nababagay sa mundo namin, bumalik ka na sa lupa at huwag mong asahan na nababagay ka sa mundo naming matataas. Hiwalayan mo na si Noah. Pakawalan mo na siya sa kasal na pinilit mo sa kanya. Kunot noong sigaw ni Mia. Nakaramdam naman kaagad ng hiya si Mia. Dahil sa kanyang pagsigaw
at agad na umalis noong napansin niya ang mga tinginan ng mga tao. Agad na pinuntahan ng mga kaibigan ni Gian si Gian at kinamusta ito. Hindi naman nagawang magsalita ni Gian at pilit na pinipigilang bumagsak ang kanyang mga luha. Ayaw niyang maniwala sa mga sinabi ni Mia dahil napasaya ng kanilang pagsasama ni Noah. Pero sa tuwing sumasagi sa kanyang isipan, ang imaheng nasisira si Noah dahil sa kanyang nakaraan ay parang iniipit ang kanyang puso. Nag-alala at puno ng pagtataka si Noah nang balisa si Gian na umuwi. Bakas sa kanyang muka ang problema na dala-dala ni Gian. Sinubukan naman kausapin ni Noah si Gian at lambingin, ngunit walang kibo si Gian kay Noah. Hanggang sa kanilang pagtulog ay hindi pinansin ni Gian si Noah at kinausap. Gusto sanang kausapin ni Noah at hindi na umalis kinabukasan dahil sa pinapakita ni Gian sa kanya, ngunit merong emergency sa kanyang kumpanya kaya kinailangan niyang umalis. Babalik din ako kaagad. May emergency lang sa company. Magpahinga ka na. Kung ano man yung pinoproblema mo, pag-usapan natin pag-uwi at sabay nating ayusin, okay? Huwag ka nang bagalala. Sad pa ni Noah. Nakatingin lamang si Gian at muling naluluha. Mas lalong nasaktan ito nang hinalikan ito ni Noah at niyakap bago umalis. Napakabait ni Noah at tinanggap siya ng buong buo. Inalagaan at alam niya sa sarili niyang merong pagmamahal ang mga pinaramdam ni Noah sa kanya. Mas lalong naging desidido na umalis si Gian sa piling ni Noah. Ayaw nitong sirain ang imahe ni Noah, lalo na ngayon na alam niyang mas marami pang magagawa si Noah sa buhay dahil nakakalakad na siya. Ayaw niyang maging pabigat at maging rason ng pagbagsak ni Noah. Agad na nag-impake si Gian at akmang aalis nang kinausap siya ni Bert. Malungkot na nagpaalam si Gian kay Bert at nag-abot ng sulat para kay Noah. Sulat kung saan sinulat niya ang lahat ng kanyang nararamdaman, pagpapaalam kay Noah at syempre nagpasalamat kay Noah sa lahat ng bagay. Umuwing luhaan si Gian sa kanyang dating bahay. Nalulungkot man ito dahil wala na si Noah na kanyang kasama sa lahat, pero tinignan ni Gian ang kinabukasan ng puno ng pag-asa. Alam niyang magiging okay ang lahat pagdating kay Noah. Hindi rin siya mahihirapan makahanap ng nababagay sa kanyang asawa katulad ni Mia. Sa naisip ni Gian na iyon ay humagulgol na siya sa pag-iyak. Hindi ko kaya. Parang hindi ko kaya na makita siyang may kasamang iba. Mahal na mahal kita, Noah. Patawarin mo ako sa pag-iwan ko sa'yo. Hindi na lang namalaya ni Gian na sa kakaiyak niya ay nakatulog na ito. Paggising nito ay pilit na itinayo ni Gian ang kanyang sarili para ayusin ang kanyang mga gamit. Samantalang si Noah naman ay hindi mapakali dahil anong oras na at hindi pa nakakauwi si Gian. Dahil hindi na makapag-antay si Noah ay pinatawag niya si Bert para hanapin si Gian. Sir, kanina pa po nakaalis si Madam. Nakayokong sabi nga ni Bert. Napakunot na si Noah. Nakaalis? Saan naman siya nagpunta? Umalis na po dito sa mansyon, sir. May iniwan po siyang sulat para sa inyo. Mahinang sabi nga ni Bert at tiniabot nga ang sulat na iniwan nga ni Gian para kay Noah. Kunot noong kinuha ni Noah ang sulat, unti-unting nakakaramdam ng lungkot si Noah habang binabasa ang sulat na iniwan sa kanya ni Gian. Hindi na rin napigilan ni Noah ang maluha. Hindi nito alam na ganun na pala ang nararamdaman ng kanyang asawa, lalo na tungkol sa dati niyang trabaho. Hindi nito alam na nanliliit na pala ang paningin ni Gian sa kanyang sarili habang nakangiti itong nakikitungo kay Noah. Buong akala ni Noah ay hindi sila magkakaproblema, ngunit sa huli ay iniwan rin siya ng kanyang asawa. Alam kong ako ang nangiwan, pero pwede ba ako maging makasarili? Hanggang sa huli? Pwede bang huwag mo akong kalimutan? Mamimiss kita, Noah, at mahal na mahal kita. Alam mo yan. Umiiyak na binabasa ni Noah ang huling mensahe ni Gian.
Hindi ito makapapayag na mawawala sa kanya si Noah, ngunit bago niya sundan si Gian, ay naisip nito na kung bakit biglaan ang pag-alis ni Gian. Inutusan niya si Bert na alamin ang huling taong nakausap ni Gian at nalaman nilang si Mia yun. Tuwang-tuwa si Mia nang pinatawag siya ng kanyang ama ay nakita niya si Noah sa opisina ng ama niya. Iniisip ni Mia sa mga oras na iyon na babalik na sa kanya si Noah. Andito ka, Noah. Sinabi mo sana sa akin para makapaghandaman lang ako. Malambing na sabi ni Mia at naglakad nga papalapit kay Noah. Akma nga haplusin na nga sana ni Mia ang braso ni Noah nang biglang iniwas nga ni Noah ang kanyang kamay. Nagtatakang tinignan ni Mia si Noah na masama ang paningin sa kanya. Ang pinag-usapan natin, Mr. Natividad, pakikontrol lang iyong anak kung ayaw mo nga ako ang kikilos nang hindi mo magugustuhan sa kaisa-isa mong babaeng anak. Kinakabahan na tumango ang ama ni Mia. Hahabulin na sana ni Mia si Noah na umalis, ngunit isang malakas na sampal ang natanggap ni Mia mula sa kanyang ama. Hindi naman napinansin ni Noah ang nangyayari sa mag-ama at tuloy-tuloy itong naglakad paalis sa kumpanya nila at nagtungo sa bahay ni Gian na kanyang alam. Dahil abalang naglilinis si Gian sa kanyang bahay, ay naiwan niyang nakabukas ang pintuan. Nakita naman ni Noah ang mga gamit na nilalagay ni Gian sa labas ng kanyang bahay at nakaramdam ng kaba na tuluyan ng aalis si Gian, kaya ito naglalabas ng gamit sa kanyang bahay. Malungkot na nagtutupi ng mga damit si Gian. Sa bawat damit na kanyang inaayos ay naalala niya si Noah. Kamusta na kaya si Noah? Kumakain kaya siya sa tamang oras? Baka mamaya nakalimutan na naman niyang kumain dahil sa trabaho. Kung nag-aalala ka pala sa akin, bakit hindi ka na natili sa bahay? Siguraduhin kumakain ako ng tamang oras. Biglang sabat nga ni Noah. Nanigas ang buong katawan ni Gian. Hindi na nito kailangan lumingon para tignan kung sino ang nagsalita dahil alam niya na si Noah ang lalaking nasa likuran niya. Lumapit naman si Noah at pinapasok ang kanyang mga tauhan at pinaghahakot ang gamit ni Gian. Namilog ang mga mata ni Gian dahil sa ginawa ni Noah at agad niyang nilingon ito. Teka, anong ginagawa mo dito? Napangisi si Noah. Sinusundo ko lang ang asawa kong inakala niyang makakatakas sa akin. Pero Noah, sinabi ko naman sa sulat ko na hindi ko gusto, hindi ko kaya. Kung talagang iniisip mo ang kalagayan ko, sana hindi mo ako iniwan. Alam mo ba kung gaano kalungkot ang buhay ko sa iisang araw na wala ka? Sa bawat tingin ko sa buhay, nandilim nang wala ka. Ganun na ba ako? Kahina sa mga paningin mo para masira ako dahil lang sa dati mong trabaho? Hindi ako ganun kahina, Gian. Mag-asawa tayo. Sana naman tinanong mo muna ako kung anong nararamdaman ko sa pag-alis mo. Hindi ko kaya na wala ka. Sa ayaw at sa gusto mo, uuwi na tayo. Mariin na saad nga ni Noah kay Gian. Nakatulala lamang si Gian sa kanyang asawa. Sa tono ng boses ni Noah ay galit ito ngunit sa kanyang mga mata. Ang mga paningin ni Noah ay para silang nangungusap kay Gian. Paano kung nalaman nilang dati akong sexy dancer? Tanong naman ni Gian. Gagawin ko ang lahat para mapabagsak sila. Ang sama mo naman. Natatawang saad na nga lamang ni Gian. Wala akong pakialam sa mga taong hindi kayang respetuhin ng asawa ko na alam kong karespe-respeto. Saad naman ni Noah. Paano kung sabihin nila na hindi ako nababagay sa'yo? Ipangangalandakan kita sa mga buhay nila hanggang sa mainggit sila sa'yo. Paano kung pagpuputol ni Noah, kahit ano man yan hindi ako titigil at magsasawang ipaglaban ka sa kung anumang bagay? Bakit? Paano ko nakakasigurado? Paano ko nakakasigurado na hindi ka mapapagod? Kasi mahal na mahal kita, Gian. Hindi na napigilan ni Gian ang kanyang mga luha at sunod-sunod na itong nagsibagsakan. Lumapit naman itong si Noah kay Gian at niyakap ng mahigpit. Hinalikan ni Noah sa noo si Gian at marahan na pinunasan ang kanyang mga luha. Huwag na huwag kang nagpapakulong sa iyong nakaraan. Nagsisilbing aral lang ang mga nangyari sa nakaraan mo, hindi habang buhay na parusa sa iyo. Umiiyak na tumango si Gian.
Niyakap muli ni Noah si Gian at nagstay lang ang mga itong magkayakap hanggang sa kumalma na si Gian. Malambing na inaya na ni Noah si Gian pauwi. Hindi naman na nagulat si Bert sa pag-uwi ni Gian sa mansyon. Hindi na muna pumasok sa eskwela si Gian at sa trabaho naman si Noah. Naisipan ng dalawa na mag-ibang bansa ng 1 linggo para sa kanilang honeymoon na hindi nangyari noong sila ay kinasal. Noong una ay ang gusto ni Noah ay ikasal sila muli ni Gian, ngunit umayaw si Gian. Kaya ang saya ni Noah nang pumayag si Gian sa kanilang pangingibang bansa ng 1 linggo. Masayang pinagmasdan ni Gian ang lugar na kanilang pinuntahan. Marami na ngang kinuhanan si Gian ng litrato sa sobrang saya nito. Noah, halika dito, ang ganda ng view ng balcony ng kwarto natin. Sad nga ni Gian. Oo nga, ang ganda. Walang katulad. Namula naman si Gian sa pagkaseryoso ng pagkasabi ni Noah at nakatitig pa ito kay Gian. Namumulang napatingin si Gian sa kalawakan. Napayakap naman si Noah kay Gian mula sa kanyang likuran at hinalikan ang kanyang balikat. Ipinatong naman ni Gian ang kanyang mga kamay sa mga braso ni Noah na nakapulupot sa kanya. Thank you, Noah. Ang ganda ng lugar na pinuntahan natin. Wala akong masabi, nangawit na nga ang bibig ko sa kakangiti eh. Napatawa pa nga si Gian. Inikot naman ni Noah si Gian papalapit nga sa kanya at kunot noong tinignan ang mukha nito. Tignan nga natin kung nangawit nga talaga ang bibig mo. Siyempre! Hindi na naituloy ni Gian ang kanyang sasabihin nang biglang hinalikan ni Noah ito ng napakalalim na halik. Automatikong pinulupot ni Gian ang kanyang mga kamay sa leeg ni Noah at hinalikan ito pabalik. Binuhat naman ito ni Noah at ipinasok sa kanilang kwarto at dahan-dahang inilapag sa kamay. Habang naghahalikan ng mga ito ay isa-isa nilang tinatanggal ang kanilang mga damit. Dahil sa pagkasabik ni Noah ay agad niyang ipinasok ang kanyang mga daliri sa ibabang parte ni Gian at mabalisi na ginalaw ito. Napasinghap naman ng malakas si Gian at napapaikot ang kanyang mga mata sa kakaibang sarap na pinaparamdam ni Noah. Napapasigaw na lang si Gian ang pangalan ni Noah na mas lalong nagpapasabik kay Noah. Hindi naman ito tinigilan ni Noah hanggang sa dumating ang umaga, kaya naman ang ending ay ang 1 araw ng kanilang honeymoon ay nakatulog lamang sila dahil sa puyat. Naging masaya naman na ang buhay nila Gian at Noah kabila ng lahat ng nangyari. Nagpursigi na nag-aral si Gian hanggang sa nakagraduate ito. Handa niyang patunayan sa lahat ng tao na kahit dati siyang sexy dancer ay meron din siyang ibubuga. Nang nakagraduate si Gian ay laking gulat nito nang iniregalo ni Noah ang kumpanya dati ni Van. Mas lalong nagulat si Gian nang nakapangalan na sa kanya ang kumpanya ni Van. Pero wala naman siyang masyadong pakialam doon. Ang mahalaga ay ang pagmamahala nila. Ikaw rin naman ang naggastos dyan at pinag-aralan mo ang pagnenegosyo. Ang gagawin mo na lang ay palaguin ang kumpanya mo mula sa ibaba. Hinalikan nga ni Noah ang babae. Masayang niyakap ni Gian si Noah. Akala ni Noah ay si Gian lamang masusupresa. Ngunit nang may hinugot na maliit na ultrasound si Gian at ibinigay kay Noah, ay si Noah naman ang gulat na gulat. Naluha itong si Noah sa saya ng malaman na magiging ama na ito. Binuhat ni Noah si Gian habang yakap-yakap niya ito at inikot dahil sa sobrang tuwa. Laking pasasalamat ni Noah kay Gian na magkakaanak na silang mag-asawa. Sobrang saya nga nila at wala na nga silang mahihiling pa. Lalo na nang dumating na nga ang kanilang anak. Hindi lang 1, kundi 3 pa nga talaga. Triplets ang naging anak nila at namuhay sila ng masaya. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan nila Gian at Noah. Maraming salamat po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay at shoutout po sa mga sumusunod. Daisy Blaza, Mercy Villantes, Mary Rose, Linda, Marin Gramos, Merlilin, Linley, Miriam Gertags,
All About My Dogs, Marisa de los Reyes, Lina Almazan, Bella of Zambales, Eduardo Policarpio of Toronto, Canada, Eduardo, Lily of Macau, Princess Sita Manzon, Trixie Yen, Liliano Bebe, Hailey Balajay, Vida Dichosa, Diti Bulatete, Rosana Romero, Presbyteros Rose Nitz Nebria, Janet Lardizabal, Elena Abagon, Annalie Flor, Nitz Nebria, Rama Butch, Evangeline Zamora, Erico Misol, Charlene Cantina, Romana Gorospe, Kinshano Ebas, Jovi Aure, Esteban Andrade, Elvi Candontol, Alexa Ani Gomez, Ellen Fortuno, Nena Ano, Angelina Ducusin, Remedios Solmantil, Luciado Dolores, Ani Bocao, of Isabela, Eli Bita Solo, of Milan, Italy, Jessica Vargas, Aniseta Andrino, Evelyn, of Neva Ecija, Diana Agana, Marites Nitura of Saudi Arabia, Eva Violeta, Gerald Schiff, Lynn Lee, Veronica Briseño, Carmencita Falcon, Merlin Diaz, Helen Murillo, Natalie Navarro, Honey Villasenor of Kuwait, Annie Hoson, Merlin Barosa, Maria Luisa San Jose, Lina Cruz, Teresita Schmid, Eda Minguez, Connie Valmoria Escapades, Sara Bartonico, Melanie Juan, Precious Mago, Milo Gonzalez, Ana Victoria, Merlin Baroza, Rosemary Corpus, Rosemary Vasquez, Merlin, Lisa Nesbet Anaban, Iler Carub, Flor Cabrera, Jeyo Cadtek, Shane Santiago, Nino Regidor, Elira Ramirez, Mary Rose Carillo Jesusa, Enday Samante, Enday Lebra, Yolanda Tejida, Honey Villasenor, Tessie, Marichan, Ann Mariano, Wilma Guzman, Gabrielio, Liu, Maria Rica Natividad, Melanie Juan, Anita Hernando, Teresita Arevalo, Raquel Magno, Carmencita Falcon, Flordet, Nat Greenfax, Luz Templo Nuevo, Teresita Schmid, Flor Cabrera, Virginia Salazar, Luz Templo Nuevo, Leia, Madeline Tagle, Wilma Villafuerte, Isaac Ablon, Menchita de Belen, Federico, Mercy Edrosolo, Fe, Adamson Machas, Quinshano Ebas, Eli Ramirez Elizabeth Kilas, Harem Ruhi, Julius Edna Romero, Charlie Angelina Samia, Emma Gadiano, Rosemary Vasquez, Lisa, Estelita Mahia, Elvi Candontol, Corazon Danke of University of Eastern Philippines University, Teresita, Neil Bacolor, Evangeline Zamora, Charlie Jane Clemente, Susan Upaga, Susan Rodrigo, Fred Deliza de Guzman, Juby Hernandez, Helen Murillo, Edarlina Fahil, Rosie, Juliet Kaday, Kuya Atok, Betty Losnong, Crescen, Susana, Tessie Rumbawa, Lovina Galang, Aida Jurado, Emily Kinlog, Mirna Hamero, Liz Berito, Gabrielio, Juan Spotify, Imelda Fortes of Columbus City, Larry Malapaya, Dance, Remy's Life Official, Ellie Evangelist Anderson, Choi, Ri, Jasmine Baya, Jerowina Aquino, Emeguba, Marilyn Babula, Shane Villarmino, Beth Sardina, Gabriel, Nino Regidor, Mel Abrogar, Rosemary Vasquez at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po. Veronica Briseño, Violeta Murillo, Teresita, Teresa Bulie, Christine Flores, Nesbet Anaban, Flor Salvalion, Kuwait, Raquel Labay, Kuya Atok, Lani Pardillo, Eva Violeta, Presbyteros Rose, Amy Regalado,
Teresita, Pres Cavilla Havana, Precious, Lilian Nobebe, El Evangelista Anderson, Marziel Arcillas, Rosemary Palaganas, Rose Martinito, Ding, Lege, Alexa Gomez, Jomira Bueno, Amy Fenovares, Irma Emma, Lali Emralino, Tortillas Gaming, Matea Estrera, Annalie Flor, Rosemary Tinito, Rosemary Palaganas, Excelsis Tagala, Emily Kinlog, Rosemary, MM, Penning Escal, Neri Cabangon, Lucia Baldo, Rosemary Vasquez, Londono Villas, Faye, Rosemary, Angelo, Vicky Adlaon, Mercy Villantes, Rezeline Unday, Allen, Ace, Nino Regidor, Jeyo Cadtec, Escapades Matilda, Irma Valerio, Agustina Aniceto, Cecilia Alvior, Naitan Canada, Lily Roda Barcial, Eli Ramirez, Doris Day Pangan, Lynn Lee of Macau, Reyes, Rebecca Tezuka, Noel Macero, Rizalina Credo, Mitchie Karch, Romel Carion, Juliet Panlilio, Lynn, Merlilyn Zenny Marion, Benoni Anya Lucas from Bacolod City, Merlina Aparata, Annalyn Nantes, Flordette, Lorena Utod, Faye, Anita Hernando, Roach Ann Rodriguez, at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po.